Nagsisimula ang kwento sa mga cool kids na naglalakad sa paaralan habang ang lahat ay nagsitsismisan tungkol sa kanila. Si Suzune ang sikat na presidente ng Student Council at ang isa ay ang hindot na nagngangalang Kazuki na kanyang alipors na siya namang vice president. May ilang mga tao na sadyang nagiging sentro ng atensyon, ngunit ang ating talunan na bida ay hindi kinukonsidera ang kanyang sarili na isa sa mga ito. Ang pangalan niya ay Usato at itong taong ito na naiinis rin sa kanyang sarili ay tipikal na estudyanteng makakalimutan rin agad ng karamihan. Ang pinakamatinding pakikipagsapalaran na sa buhay ng taong ito ay ang pagbabalik ng ilang mga batang kalapati sa kanilang pugad. Pero sa loob-loob niya ay umaasa rin siyang magkaroon ng isang ekstraordinaryong buhay. Swerte niya dahil siya ang bida sa palabas na ito. Sa ngayon, umuulan at walang payong si Usato. Sandaling nagpakita ng kasamaan si Usato nang maisip niyang kunin ang payong ng iba, ngunit bilang tipikal na mabait na tao ay di niya ito ginawa sa takot na ito ang magiging simula ng kanyang pagiging kriminal. Yun nga lang ay lumabas na maling desisyon ito dahil inabot siya ng ilang oras sa paghihintay na tumila ang ulan. Bigla na lamang lumitaw si Suzune at ipinaliwanag na lahat ng mga estudyante ay kinakailangang umalis. May topak talaga itong taong ito dahil siya ay nagdesisyong tumakbo na lang sa ulan, ngunit pinigilan siya ni Suzune. Hindi makakabuti sa reputasyon ng Student Council na pabayaan ang talunan na itong mabasa sa ulan, kaya dumating si Kazuki at pinahiram siya ng ekstra nitong payong. Tiyak si Usato na hindi siya kilala ni Kazuki at siya ay nagulat nang malaman na mabait rin naman pala ang hindot. Nagpasya silang sabay-sabay na maglakad pauwi at ipinunto ni Suzune na tadhana sigurong sila'y magkita. Ang malikot na isipan ni Usato ay kaagad na lumipad sa mga video games habang iniisip na para itong simulasyon ng walang silbing karakter na naglalakad kasama ang dalawang pinakapopular na bata sa paaralan. Halos masira niya ang sandaling ito nang sabihin niya na lahat sa paaralan ay mainggit, ngunit swerte na hindi nila narinig ang kanyang nakakahiyang komento. Sa kanilang paglalakad, sinabi ni Usato kay Kazuki na hindi niya inaasahan na mabait pala ito dahil lagi niya lang itong nakikitang nang aakit ng mga babae. Pero kinakausap lang ni Kazuki ang mga babae dahil sa awa, ngunit binasag siya ni Suzune nang sabihin nitong mas gusto kasi talaga niyang kumausap ng mga lalaki. Mas lalong hindi mahirap lapitan para sa ating mahiyain na bida si Suzune dahil siya ang nangunguna sa kanyang klase mapa academics man o sports. Pinuri pa ito lalo ni Usato sa kanyang kagandahan, mapaloob at labas. Sa huli ay nagmistulan siyang isang chismosong reporter nang tanungin niya kung sila ba ay magjowa dahil yon ang chismis sa buong paaralan. Medyo naging awkward ang lakaran, ngunit ipinaliwanag nila na sila'y lagi lang magkasama dahil pareho silang nasa student council. Humingi ng paumanhin si Usato para sa hindot niyang tanong, ngunit wala yon kay Suzune dahil mas mabuti na ito kaysa sa mga chismis pag sila'y nakatalikod. Ang kanilang nakakaantok na usapan ay nagpatuloy hanggang sa napag-usapan na nilang tatlo kung ano ang kanilang gagawin kapag sila ay nagtapos. Ngunit pare-pareho pa silang walang plano. Si Suzune ay third year na pero meron siyang malaking problema. Hindi pa rin niya alam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay at agad rin niyang natatapos ang anumang layunin na itinatakda niya para sa kanyang sarili na tila ipinapahiwatig na kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ipinaliwanag ni Suzune na pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa mundong ito at nagulat dito si Usato. Magkaiba silang dalawa, ngunit nauunawaan niya ang ganong pakiramdam. Nagpatuloy ang nakakabagot nilang usapan, ngunit tumigil silang lahat nang marinig ng dalawang miyembro ng Student Council ang tunog ng mga kampana. Lalo pang lumakas ang tunog, ngunit walang naririnig si Usato na kahit ano. Nang lumapit si Usato sa kanila, isang mahikal na lagusan ang lumitaw sa lupa, at napaisip siya kung ito ba ay portal papunta sa ibang mundo. Sa halip na matakot, tila nabaliw pa si Suzune at tinanong pa nito kay Usato kung sa palagay ba nito ay makakakita sila ng mga mahikal na halimaw at mga bayani sa ibang mundo na ito. Nagulat si Usato na may interes siya sa mga ganoong uri ng bagay, ngunit naubos na ang oras at tuluyan na silang hinigop nito. Sa paggising ni Usato ay nakita niyang sila ay nakaupo sa harap ng isang hari. Hindi masisisi ang mga batang lalaki sa nararamdaman nilang takot, ngunit may mali sa utak ni Suzune sapagkat siya lamang ang nasasabik sa mga nangyayari. Ang hindot na hari na may pinakakaraniwang pangalan na Lloyd ay nagpakilala sa kanila.
Gusto ni Kazuki na lampasan na ang mga introduksyon at humihingi siya ng paliwanag kung bakit sila dinala ni Lloyd doon. Pinigilan ni Lloyd ang kanyang mainitin na ulong gwardya na hiwain si Kazuki sa pagiging hindot nito at ibinunyag na siya ay hari na para bang hindi pa ito halata. Ang mga bata ay nagulat pa rin dito maliban kay Suzune na parang nasa alapaap na. Dito na ibinunyag ni Lloyd na sila ay ipinatawag upang maging mga bayani na tila tumutupad na sa lahat ng mga pangarap ni Suzune. 2 taon na ang nakaraan, ang mundo na ito ay inatake ng hari ng mga demonyo kasama ang kanyang hukbo. Nakaya nilang palayasin ang mga ito, ngunit ngayoy lumalaki uli ang kapangyarihan ng Demon Lord. Bilang huling opsyon, tinawag nila ang mga matagumpay na individual mula sa ibang mundo na maaaring humarap sa Demon Lord gamit ang ipinagbabawal na ritual na kilala bilang hero summoning. Sinubukan ni Usato na ipaalala sa sobrang sabik na si Suzune na sila ay nasa seryosong usapan nang si Kazuki ay biglang tumayo. Wala siyang pakialam sa mga bayani o mga Demon Lord at siya'y galit dahil sila ipinadala doon ng walang pahintulot. Hindi niya nagustuhan na sila'y naisekay dahil hindi naman siya ang bida at ipinagutos niyang sila'y ipadala uli sa kanilang mundo. Sa kasamaang palad para sa side character na ito, ang pagtawag sa mga bayani ay gumagana lamang sa isang direksyon, kaya't hindi sila maaaring bumalik. Gusto pa rin ni Kazuki na bumalik sa pangakit ng mga babae, ngunit humingi ng paumanhin ang hari dahil desperado talaga sila sa tulong. Ang walang hintong pagrereklamo ni Kazuki ang nagpuwersa sa mga gwardya na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagbabanta na mula sa pagiging side character ay tuluyan siyang buburahin ng mga ito. Pinakalma ni Usato ang mainiting ulo na ito at ang hari ay nakakagulat na lumuhod sa kanilang harap. Nangako siyang hahanap ng paraan para sa kanilang pagbabalik, ngunit nagmakaawa siya sa mga bayaning ito na sila'y tulungan sa ngayon. Natapos na rin sa wakas ang pagiging fangirl ni Suzune sa pagkaisekay sa kanila at nagtanong kung bakit tinatawag silang mga bayani ng hari nang walang nalalaman na kahit ano tungkol sa kanila. Ang isang alipores na nagngangalang Welchi ay nagpaliwanag na ang pagtawag sa bayani ay ginawa upang pumili ng mga natatanging tao. Ipinaliwanag niya na ang pagdinig sa mga tunog ng kampana bago sila ipatawag ay nangangahulugang sila ay mga bayani. Ito'y masamang balita para sa ating bida na si Usato dahil siya lamang ang hindi nakarinig nito at naisip niya kung siya ba ay aksidente lang na nadala doon. Pagkatapos ay dinala sila ni Welchi sa isang bolang kristal na sumusukat sa kanilang mga mahikal na abilidad. Napaisip si Kazuki kung ayos lang ito kay Usato, ngunit okay lang siya dahil sinabi sa kanya ni Welchi na posible pa rin ang pagkakaroon ng mahikal na kapangyarihan kahit hindi siya isang bayani. Iniisip ni Kazuki na dapat hindi matuwa si Usato, ngunit ang batang ito ay hindi reklamador tulad niya at sinabi na dapat nilang subukan na gayahin ang pagkasabik ni Suzune. Siya ang unang sumubok at ang kulay ng kristal ay nagpapakita ng kanyang koneksyon sa Thunder Magic. Bukod pa rito, mayroon din siyang maraming mana. Hindi na maitago ang saya ni Suzune at ngayon ay si Kazuki naman ang susubok. Ang taong ito ay halos hindi humawak sa kristal at namangha si Welchi nang ito ay maging puti. Ito ay light magic at tiyak si Suzune na ito ay nangangahulugang siya ay maaaring magpakawala ng mga laser beam mula sa kanyang mga mata o makagawa ng mga espada na gawa sa liwanag. Ipinaliwanag ni Usato na si Kazuki ay hindi hindot tulad niya at malamang wala itong ideya kung ano ang sinasabi niya, ngunit pinagalitan niya ito sa pagkakaroon ng matulis na dila. Pero napagtanto ni Suzune na gusto niya ang ganoong dila ni Usato. Ang perpektong imahe ni Suzune para kay Usato ay unti-unting nasisira tuwing ito ay nagsasalita. Ipinaliwanag ni Welchi na ang light magic ay sobrang bihira at kakaunti lamang ang nakakagamit nito. Ang liwanag ang natural na panglaban sa kadiliman, kaya't ang kapangyarihan nito ay walang kapantay laban sa kasamaan. Masyadong itinaas ng naunang dalawa ang pamantayan, pero ngayon ay oras na para subukan ito ng ating bida. Umaasa si Usato na kahit kaunting kapangyarihan lamang ay meron siya dahil gusto niyang makatulong kay Suzune at Kazuki kahit sa kahit anong paraan. Natuwa siya nang ang kristal ay nagbago ng kulay at naisip nila na ito ay may nakakakalma na kulay. Ngunit ang reaksyon ni Welchi ay kabaliktaran nang siya ay mabigla sa pagbabagong kulay nito at agad na hinatak si Usato nang wala man lang sinasabi na kahit ano. Agad siyang dinala ni Welchi sa hari at sinabing ang dalawa ay may nakakamanghang abilidad.
Ngunit ipinaliwanag niya na mayroon pang mas mahalagang bagay na dapat itong malaman. Tumawa ng malakas ang hari at nagbiro tungkol sa hilig ni Usato sa dark magic, ngunit ito ay natahimik ng ilantad ni Welchi na ang bolang kristal ay naging berde. Nagulat pati ang mga gwardiya at sinimulang ipaliwanag ni Welchi kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit pinigilan siya ni Haring Lloyd sapagkat ayaw niyang ipasambit kay Welchi ang mga salitang iyon at nagsimula ng mag-isip si Usato kung ganun ba talaga kasama ang mahikal niyang abilidad. Nanatili ang kanyang pagkalito nang agad ipagutos ng hari na ilayo si Usato mula sa kastilyo sa lalong madaling panahon. Sila ay napaisip kung saan ang pinakaligtas na lugar na maaari siyang dalhin at nagtaka na si Usato kung ganun ba talaga siya kadelikado. Siya ay nagtatanong kung may iba pang tao na may kaparehong abilidad at nagkataon na merong nag-iisa. Ito ay isang partikular na babae, ngunit ayaw ng hari na banggitin man lang ang kanyang pangalan. Sa kasamaang palad para sa duwag na hari ay biglang dumating ang babae. Lahat ay takot dahil nalaman natin na ang kanyang pangalan ay Rose at gusto niyang malaman kung ang mga bayani ay tinawag na. Umaasa ang hari na siya ay nagpapahinga ngayon, ngunit kailanman ay hindi gagawa si Rose ng ganun. Siya ay nagtanong kung si Usato ba ay isang bayani, ngunit ipinaliwanag ni Haring Lloyd na siya ay isang simpleng hindot na aksidenteng na teleport lang doon. Pinipilit ng lalaking ito na itago ang katotohanan at sinabi niya na si Usato ay sobrang ordinaryo lang. Ipinakilala ni Rose ang kanyang sarili bilang kapitan ng rescue team ng kaharian, ngunit nararamdaman ni Usato na ang babaeng ito ay mas tipo ng taong kumukuha ng buhay kaysa nagliligtas. Masasabing henyo si Welchi dahil siya ang nagpakalma sa sitwasyon at inalok na dalhin si Rose sa mga tunay na bayani sa silid ng kristal. Sa kasamaang palad, si Usato ay isang hindot na hindi man lang makaramdam sa sitwasyon at nagtanong sa hari kung ano ang ibig sabihin ng kulay berde niyang kristal. Si Rose ay hindi pa nakakalayo kaya't narinig niya ito at lahat ay kinabahan sa kung ano ang mangyayari. Kinumpirma ni Usato na ang bola niya ay berde at sinabi ni Rose sa hari na hihiramin niya ang batang iyon. Ang hari ay nagpasya na dapat siyang kumilos agad at agaran niyang sinabi kay Welchi na ilayo si Usato mula kay Rose. Ginamit ni Welchi ang kanyang bubble magic upang mailayo ito, ngunit agad siyang hinabol ni Rose. Pinalipad ni Welchi ang ating hindot na bida, ngunit halos agad itong nahabol ni Rose. Napakalakas nito dahil madali niya lang winasak ang bubble at hinuli si Usato. Lahat ay napanganga sa gulat at sinabi ni Rose sa hari na gagawin niyang ganap na healer ang batang ito. Hindi maisip ni Welchi ang mga mangyayari sa hinaharap kaya't siya ay nawalan ng malay at nakiusap ang hari kay Rose na tigilan ito. Alam niya na naghahanap si Rose ng iba pang mga healer, ngunit sinikap niyang ipaliwanag na si Usato ay aksidente lang talagang nadamay. Ang kanyang walang kabuluhang mga salita ay lubos na nabaliwala at ang dalawa ay umalis na. Sa loob ng kastilyo, ang mga bago at walang silbing kaibigan ni Usato ay nakatunganga lamang kaya't sila'y nagulat nang marinig na kinuha si Usato. Ipinaliwanag ni Welchi na hindi matatapos ang buhay nito, ngunit napakasamang balita pa rin ang nangyari. Siya ay dinala sa rescue team na nasa labas ng sambayanan ng kastilyo. Ang mga gumagamit ng healing magic ay napakabihira at ang baliw na babae na kumuha sa kanya ay isa sa mga ito. Plano niyang ihanda si Usato bilang kanyang estudyante. Kahit anong isip ni Suzune dito ay hindi niya makita kung paano ito magiging problema. Mabuti at ipinaliwanag ito ni Welchi sa walang alam na babae at sinabi na ang mga paraan ng pagsasanay ni Rose ay hindi pangkaraniwan. Sa kanyang base, ipinaliwanag ni Rose na may potensyal pa lamang si Usato na maging healer kaya't dinala niya ito sa rescue team. Ito ang kanyang magiging tahanan at tinawag niya ang kanyang mga alipors. Natakot si Usato sa mga taong ito at sinabi ni Rose sa kanila na alagaan nila ang bata. Sinabi niya sa kanila na maging mabait, ngunit tila mga baliw ang mga ito at ipinakilala ang kanilang mga sarili. Natakot si Usato sa posible niyang kahinatnan at napaisip kung siya ay isang uri ng alay para sa mga halimaw na ito. Sinabi ni Rose sa kanila na huwag takutin si Usato, ngunit kung tutuusin ay si Rose ang pinakanakakatakot sa lahat. Sinikap ng mga lalaki na ipaliwanag na ito na ang kanilang paraan ng pagiging mabait, ngunit hindi naniniwala si Usato na alam ng mga bruskong ito ang ibig sabihin ng pagiging mabait. Ipinaliwanag ni Rose na bagaman ang mga barako na ito ay kanyang mga kasama, hindi sila mga healer.
May dalawang iba pa na healer sa rescue team, ngunit karaniwan silang nagtatrabaho sa ibang lugar. Panahon na upang magsimula, kaya ipinaliwanag ni Rose na ididikdik niya sa maliit na utak ni Usato ang kanyang nalalaman tungkol sa pagiging isang healer. Si Usato ay tila nasa permanenteng estado na nang di paniniwala, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sinasabing lumayo sa baliw na taong ito. Ginamit ni Usato ang kanyang pangsimbahan na boses upang tanungin kung maaari siyang mag-aral mula sa ibang guro, ngunit binaliwala ni Rose ang hindot at sinabing bukas magsisimula ang pagsasanay. Sinabi niya sa barako na nagngangalang tong nahayaan si Usato na manatili sa kanyang silid at inutusan silang kumain ng hapunan bago magpahinga. Binigay nila kay Usato ang masaklap na katotohanan pagkatapos niyang umalis at sinabing siya ay may malaking problema. Si Rose ang magtuturo sa kanya at siguradong dadalhin siya nito sa impyerno. Sinabi pa nila na tila mas maigi pa nga siguro ang impyerno at lahat sila'y nagtawanan sa kanyang kamalasan. Nung gabing iyon, napaisip si Usato kung ano ang mangyayari sa kanya, ngunit nagkaroon siya ng kaunting optimismo dahil sigurado siyang magiging maayos ang lahat. Maaaring mali siya, ngunit makikita natin na kahit si Rose ay hindi rin sigurado sa kung ano ang mangyayari. Nang magising si Usato, umaasa siyang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Sa kasamaang palad ay hindi ito ang kaso at siya ay talagang nasa ibang mundo. Dumating si Suzune at Kazuki upang bisitahin siya dahil narinig nilang dinukot siya. Sinabi ni Usato sa kanila na huwag mag-alala, ngunit may PTSD siya mula sa nakaraang araw at siya ay nalulungkot kapag naalala niya na ngayon na magsisimula ang kanyang mala-impyernong pagsasanay. Pero determinado siyang ipagpatuloy ito dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Ipinaliwanag ni Suzune na magsisimula na rin silang mag-ensayo at nagpasya silang lahat na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Nang umalis na sila, medyo nalungkot si Usato na napunta sila sa ganitong sitwasyon, ngunit agad niyang naalala na si Suzune ay napakasaya. Pero kahit ano paman, umaasa si Usato na maging malakas upang masuportahan ang dalawang bayaning ito balang araw. Nagulat ang ating bida nang makita si Rose, ngunit ipinunto niya na ito ay hindi bilangguan at pwede siyang bisitahin ng sino man na kanyang nais. Gayunpaman, ito'y maaari lamang kapag siya ay wala sa training. Binigyan siya nito ng isang journal upang maitala ang kanyang araw-araw na pagsasanay at kung ano ang kanyang mga nararamdaman tungkol dito. Mag-aalmusal muna sila at hindi makapaniwala si Usato na ang mala-impyernong pagsasanay ay talagang magsisimula na ngayon. Matapos ang almusal, nagsimula ang pagsasanay, ngunit naisip ni Usato na hindi naman gaanong masama ito. Ngunit pinapapakiramdaman lang sa kanya ni Rose ang mana sa kanyang katawan at sinabihan siyang ituon ang pansin sa pagpapalabas nito. Sa ngayon, kailangan niya munang maperpekto ang kakayahan na maramdaman ito kaya pinagbasa siya ni Rose. Nagulat si Usato na naiintindihan niya ang wika ng ibang mundo. At ito'y dahil ang mga bayaning dinadala rito ay kusang nabibigyan ng translation magic sa kanilang pagdating. Ipinaliwanag ni Rose kung gaano kalapit ang teritoryo ng mga demonyo sa kaharian at ito ang dahilan kung bakit sila lagi ang unang target ng mga demonyo. Maraming impormasyon sa librong ito tungkol sa mga demonyo at iba pang mga nilalang kaya't iniwan niya si Usato upang mag-aral. Ang unang araw ng pagsasanay ay tila madali kaya't sigurado siyang kakayanin niya ito. Ang ikalawang araw ng pagsasanay ay lubos na iba sa inaasahan niya. Puro ito pagtakbo at nagtataka siya kung ito ba talaga ay pagsasanay ng mahikal na kapangyarihan. Sa ikatlong araw, pinatakbo si Usato hanggang sa ang kanyang mga kalamnan ay sobrang sakit na hindi niya na ito magalaw. Sa huli ay bumagsak siya, ngunit nagalit si Rose sa kung ano ang akala niyang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Usato na hindi na niya magalaw ang kanyang mga binti, ngunit binigyan siya ni Rose ng malakas na hampas at nagulat siya nang malaman na gumaling ang kanyang mga masakit na kalamnan. Pinatindi pa ni Rose ang pagsasanay sa pamamagitan ng paginsulto sa ating bida habang inuutos sa kanya na magpatuloy sa pagtakbo. Sinabihan siyang tumakbo na para bang katapusan na niya at pagagalingin naman siya nito para magpatuloy sa pagtakbo. Alam ni Usato na hindi niya pwedeng sabihin dito kung gaano siya kalupit kaya't pinlano na lang niyang isulat ito sa kanyang journal. Sa ika-4 na araw, nagsimula si Usato ng pagsasanay kasama ang iba pang miyembro, ngunit hindi siya makasabay sa mga ito. Lahat ay nagtatawanan sa kanyang kabagalan, ngunit hindi siya makasagot kaya't nagpasya siyang isulat uli ito sa kanyang journal.
Ang ika-5 at ika-6 na araw ay puro pagtakbo pa rin na may kasamang panginsulto ni Rose. Ang galit ni Usato ay naiipon na at siya'y nagplano na namang bigyan ng impyerno si Rose sa kanyang journal. Bigla na lamang, nagulat si Usato nang makita ang ilaw ng healing magic sa kanyang kamay. Ang pagsasanay ay medyo mahirap ngunit hindi sapat para kailanganin ang healing kaya't nawala ito. Sa ika-7 araw, tumakbo si Usato hanggang sa akala niyang katapusan na niya na may kasama pang pambubugbog mula kay Rose. Mas galit ito kumpara sa karaniwan, kaya't napaisip si Usato kung natuklasan ba nito ang mga nakasulat sa kanyang journal. Napagtanto niya na hindi ito nakakaintindi ng Japanese, kaya't naisip niya kung sa mukha niya lang ba ay nakikita na ni Rose ang kanyang mga pinagsasabi sa kanyang munting talaan. Pinalipad siya ni Rose sa langit upang magsimula uling tumakbo at sinumpa ni Usato na tatawagin niya itong malupit na gorilya sa kanyang journal. Ang ika-8 araw ay pareho pa rin ngunit sa ika-9 na araw, napagtanto ni Usato ang pangangailangan na mapagaling ang kanyang sarili. Nagulat siya na nagamot niya ang buo niyang katawan at hindi lang ang parte na masakit. Napagtanto ni Usato na mali siya tungkol sa healing magic at totoo nga na talagang kailangan niya ito. Sa ika-10 araw, ipinaliwanag ni Usato na hindi na siya napapagod kahit gaano pa katagal ang kanyang pagtakbo dahil ngayon ay kaya na niyang gamitin ang healing magic kahit kailan niya gustuhin. Sa bandang huli ay nabahala siya dahil hanggang ngayon ay puro pagtakbo lang ang kanyang ginagawa. Napaisip si Usato kung makakatulong ba siya sa kanyang mga kaibigan sa ganitong paraan, ngunit alam niyang tatamaan lang siya kay Rose kung sasabihin niya ang kanyang mga saloobin dito. Pero gaya ng lagi ay galit si Rose at binigyan si Usato ng karagdagan pang 30 laps na dapat takbuhin. Nagpasya si Usato na hindi na ito tatawagin na Miss Rose dahil hindi siya nararapat na tawagin ng kahit ano kundi Rose lang. Sa ika-11 araw, may bagong idinagdag sa kanyang pagsasanay. Push-ups. Nakarating si Usato hanggang sa 800 at ipinaliwanag ni Rose kung bakit siya nagsasanay sa ganitong paraan. Ito ay upang makatakas siya ng mabilis sa mga kalaban. Sa ganitong paraan ay maaari niyang iligtas ang kanyang mga sugatan na kasamahan. Ipinaliwanag niya na kapag mas mabilis siyang tumakbo ay mas mabilis rin niyang maililigtas ang mga kakampi. Sa ika-12 araw ay tumakbo siya hanggang hapon at pagkatapos ay nag-push-ups hanggang gabi. Sa ika-13 araw, napansin ni Rose na unti-unti nang nagiging magaan kay Usato ang pagsasanay kaya't nagdagdag siya ng mga pampabigat. Sa ika-14 na araw, nawala ang almusal ni Usato at isa sa mga barako ang umamin na siya ang kumain nito. Nawala ng kontrol si Usato at sa wakas ay pumalag na siya. Nasanay na siya sa mga timbang at unti-unti nang nadadalian sa pagsasanay. Makalipas ang 1 linggo, dumalaw ang mga kaibigan ni Usato at nagulat sila sa bilis ng pagbabago ni Usato sa napakaigsing panahon. Ang hindot ay gumagawa ng matinding push-ups at sinabihan siya ni Rose na huwag magreklamo sa paggawa ng isang bagay na napakadali. Pero sa katunayan ay hindi nagrereklamo si Usato at sinabi pang ang paggawa ng push-ups na andun si Rose ay madali dahil napakagaan niya. Natuwa si Rose sa kanyang gilas at dinagdagan pa ng 1 bloke ang kanyang likuran. Lubos na determinado si Usato kaya kusang gumaling ang kanyang katawan at natapos niya ang mga push-up. Natutuwa si Rose sa kanyang progreso at naisip na mas mapapabilis ang pagdala niya rito sa isang partikular na lugar. Namangha si Suzune sa bagong pangangatawa ni Usato at kinilala rin ni Kazuki ang brutal nitong pagsasanay. Galit na galit kay Rose ang isang lalaki na nagngangalang si Gliss dahil sa palagay niya ay winawasak nito si Usato. Sinabi ni Rose na iba ang kanyang pamamaraan kumpara sa mga kabalyero at hinuhubog niya si Usato para maging kanyang kanang kamay. Kailangan niya itong magpatuloy sa matinding pagsasanay dahil magiging problema kung ang ganito pa lang ay hindi na niya kakayanin. Nagulat si Usato na marinig na gusto siyang gawin ni Rose na kanyang kanang kamay at ipinaliwanag niya na ito ay dahil gusto niya ang ugali nito na ayaw magpatalo. Hindi siya sumusuko at higit sa lahat, nakakaraos siya sa kanyang pagsasanay. Napagtanto ni Usato na ang kanyang nais na maghiganti kay Rose ay nagkaroon pa ng masamang epekto at inutusan siya nitong magpahinga. Sinabihan rin ang kanyang mga kaibigan na sumama sa isang babae na nagngangalang Celia para magpahinga at sinabi ni Gliss kay Rose na pinapasali uli siya sa hukbo. Di siya sang-ayon dito, ngunit sinabi ni Rose na wala rin itong saysay dahil ang kanyang kanang mata ay walang pakinabang.
Sa kanilang tanghalian, natutunan ni Usato na si Siglis ang nagmamando sa hukbo ng kaharian. Siya ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian at siya ang nagtuturo sa mga kaibigan ni Usato kung paano makipaglaban. Ngayon lang napagtanto ni Usato na si Celia ang prinsesa at humingi siya ng paumanhin sa pagiging kaswal dito. Kumain sila ng isang uri ng pie at nagtanong si Kazuki kung talagang ganun ang pagsasanay ni Usato araw-araw. Sinabi ni Usato na iba ang araw na ito dahil mas madali pa ang nakita nila na kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ni Kazuki na maayos rin ang takbo ng kanilang pagsasanay, ngunit hindi ito kasing hirap ng kay Usato. Lubusan nang nabaliw si Suzune nang tuluyan siyang mauhaw sa pangangatawan ni Usato. Pero talaga namang naging maskulado na siya ngayon, ngunit tinanong ni Kazuki kung hindi ba masyadong mahirap ang pagsasanay para kay Usato. Inamin ni Usato na ito ay sobrang tindi at sa una ay gusto niyang tumakas. Si Rose ay nakakatakot pa rin, ngunit hindi na niya gustong tumakas pa. Ang pagsasanay ay nagsisimula ng maging masaya para kay Usato at napagtanto niya na ang buhay doon ay hindi gaanong masama. Namangha sila kay Usato, ngunit sinabi niya na ito siguro ay dahil lang sa katigasan ng kanyang ulo. Dadating ang araw na kakailanganin nilang dalawa na lumaban, kaya't nais niyang magkaroon ng kakayahan na suportahan sila. Nagbibiruan silang lahat tungkol sa kawerdohan ni Suzune at ang malaking lalaki na kumain ng almusal ni Usato ay nagluto ng pagkain bilang kapalit nito. Malinaw na may sama pa rin ng loob si Usato dahil nagsimula itong magsalita kagaya sa mga barako at nagsimula silang magtalo. Talagang mainitin na rin ang ulo ni Usato ngayon dahil agad itong nauwi sa isang away. Ang malaking lalaki ay nangakong dudurugin si Usato. Hinamon nito ni Usato na subukan kaya't pareho silang nagsimulang mag-away. Nagtanong si Celia kung okay lang ba na panoorin lang ito at sinabi ni Kazuki na wala namang problema dahil ito ay tila bahagi na ng araw-araw na buhay ni Usato ngayon. Malinaw na napabilis ang pag-akma ni Usato kaya't nagdesisyon si Kazuki na kailangan niyang bumalik sa pagsasanay upang hindi mapag-iwanan. Naghanda na rin si Suzune na umalis ngunit napagtanto na siguro'y silang tatlo ay dinala sa mundong ito para sa isang dahilan. Sa gabing iyon, natuwa si Usato sa pagligo at naisip kung kailangan niyang mas kontrolin ang kanyang aura upang hindi muling mauhaw si Suzune sa kanya. Pero naisip niyang tama si Suzune. Napakalaki na ng pagbabago sa kanyang katawan. Pinapagaling niya ang kanyang mga kalamnan ng paulit-ulit pagkatapos ng masalimuot na ehersisyo. Ang resulta ay naging batak siya. Gayunpaman, ang trabaho niya ay iligtas ang mga tao sa labanan at nagdududa siya kung may sapat siyang lakas ng loob upang tugmaan ang katawan na kanyang nabuo. Kinabukasan, ipinaalam ni Rose kay Usato na lalabas sila at nag-aalala ang iba nilang kasama kung dumating na ba ang araw na iyon. Halos maihi sa takot ang isang bantay sa gate nang ipaalam ni Rose na nais niyang ipakita sa kanyang estudyante kung anong meron sa labas. Tumakbo ito upang buksan ang pintuan para sa kanila at napaisip si Usato na ang kailangan lang gawin ni Rose para manindak ng iba ay tumayo. Sa labas ng gate, gusto ni Usato na malaman kung saan sila papunta ngunit sinabihan siya ni Rose na manahimik at sundan siya. Sa wakas ay dumating sila sa gubat na kung tawagin ay Darkness of Linger. Ang lugar ay kilala dahil sa mga halimaw na nagkalat doon at nakakagulat na sinabi ni Rose kay Usato na huwag siyang babalik hanggang hindi siya nakakahuli ng isang Grand Grizzly. Naisip ni Usato na mayroong mali dito at ipinaalala niya sa kanya na ang mga Blue Grizzlies ay nagiging Grand Grizzlies lamang pagkatapos ng ilandaang taon. Nakasaad din sa libro na kanyang binasa na ang mga Blue Grizzlies ay lubhang mapanganib. Ipinaliwanag ni Rose na dapat ay madali lang sa kanyang makahuli ng isa, ngunit ipinunto ni Usato na tanging pagtakbo lang ang kanyang ginagawa at wala siyang ideya kung paano makipaglaban. Hindi nagbigay si Rose ng anumang paliwanag at basta lang siyang itinapon papunta sa gubat. Nagsisimula nang bumagsak si Usato mula sa langit at di na niya alam ang kanyang gagawin dahil tiyak siyang hindi siya makakaligtas. Gayunpaman, biglang nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan sa kanyang healing magic. Nakahanap si Usato ng determinasyon na mabuhay kahit anong mangyari kaya ginamit niya ang kanyang healing magic upang ihanda ang sarili sa pagbagsak. Hindi makapaniwala si Usato na nakaligtas siya at pinagaling na niya ang kanyang sarili upang magawa ang sinabi ni Rose. Hindi siya makakabalik hanggat hindi niya ito nagagawa kaya't nagpapakatatag siya ng loob.
Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi ito magiging ganon kahirap dahil ito ay 2 metro na oso lamang, ngunit laking gulat niya nang lumitaw ito sa kanyang likuran. Mas malaki pa ito sa kanyang inaasahan at ultimo ang mga kuko nito ay dambuhala. Pero kumpiyansa si Usato na hindi makakasabay ang oso sa kanyang bilis, ngunit agad niyang napagtanto na kaya nitong humabol. Pinaalala ni Usato sa kanyang sarili na nakayanan niya ang pagsasanay mula impyerno at ang munting oso na ito ay walang sinabi kumpara kay Rose. Nakakagulat na humarap si Usato sa oso, ngunit itong Winnie the Pooh na may rabies ay may kasama pala na backup. Tumakbo si Usato para sa kanyang buhay at tinawag na duwag ang mga oso dahil pinagtutulungan siya ng mga ito. Bigla na lamang may narinig si Usato na isang talon sa malapit at ginamit niya ito para makatakas. Walang nagawa ang mga oso kundi iwanan ang kanilang biktima at ginamit ni Usato ang oras na ito para pakalmahin ang kanyang sarili. Ang meron lang siya ay kakaunting rasyon, isang kantin, at isang kutsilyo, kaya't naisip niya na sana ay binigyan siya ni Rose ng bagay na kahit papaano'y makakapagsimula ng apoy. Naisip niyang tila imposibleng makahuli ng Grand Grizzly sa puntong ito kaya't ipagpapabukas na lang niya ang nakakapanghinang gawain na ito. Pero kahit paano'y masaya si Usato na nakaligtas sa unang araw at natulog siya sa isang tumpok ng mga dahon. Kinabukasan, nagsimula na si Usato sa paghahanap at nagdesisyon na kailangan niya munang alamin ang mga bagay tungkol sa kanyang kaaway. Kailangan niyang malaman kung saan ito nakatira at natagpuan niya ang mga bakas ng mga kuko sa isang puno. Bigla na lamang, kinailangang maghanda ni Usato para sa kanyang buhay nang makarinig siya ng kaluskos sa mga halaman, ngunit lumalabas na ito'y isang inosenteng kuneho lang pala. Pero ito ay makukonsidera pa ring halimaw na mukha lang kuneho at napansin niya na tila ito'y sugatan. Binigyan ni Usato ng lunas ang maliit na nilalang at nagmistulang eksperto sa mga kuneho nang sabihan niya itong maging maingat sa susunod. Nagpatuloy si Usato sa kanyang paghahanap, ngunit sinusundan pa rin siya ng kuneho. Sinubukan niyang ipaliwanag na may hinahanap siyang peligrosong halimaw kaya dapat itong umalis, ngunit ang hindot na kuneho ay hindi nakinig. Hindi ito lumalayo sa kanya, kaya nagsimula siyang mag-isip kung ang kuneho ba ay sinusubukang ipakita sa kanya kung saan matatagpuan ang Grand Grizzly. Sinundan ni Usato ang maliit na hayop at dinala siya nito sa mga oso. Plinano ni Usato na bantayan sila nang hindi napapansin, at napansin niya na tila pamilya ito. Nagpasya si Usato na magpahinga muna at kumuha ng maruming tubig na medyo pinagdududahan na niya nang magulat siya na ang kuneho ay hindi pa rin umaalis. Bumalik siya upang magpatuloy sa pagbabantay at nagsimulang isipin na ang mga Blue Grizzly ay kawili-wili. Ang kanyang kaibigang kuneho ay medyo kaaya-aya rin kaya sinimulan niyang isipin na ayos rin ang buhay sa gubat. Ngunit hindi nagtagal ang pakiramdam na yon dahil ang tubig na iniinom niya ay may malalang epekto sa kanyang tiyan. Matagal bago siya mapagaling ng kanyang healing magic, kaya't naisip niya na malamang ay nalason na siya sa tubig. Makalipas ang isang araw, ipinakita ng kanyang kaibigan na kuneho kung saan makakakuha ng malinis na tubig. Pero parang may mali sa kunehong iyon at tila ba may halimaw na papalapit. Hindi takot ang maliit na kuneho sa Grand Grizzly kaya't kung anuman ang papalapit ay masasabi talagang delikado. May maririnig na ingay sa dilim at nagulat si Usato nang lumitaw ang isang napakalaking ahas. Takot na takot siya sa pambihirang halimaw at ipinunto niya na wala ito sa binasa niyang libro. Kahit na wala siyang alam na kahit ano tungkol dito, alam ni Usato na ito ay mapanganib at baka sa buong presensya nito ang pagkauhaw sa dugo. Nang ito'y umalis, nakahinga na ng maluwag si Usato at nagpasya siyang gawing prioridad na iwasan ang halimaw na iyon. Lumipas ang 4 na araw ngunit hindi maalis ni Usato ang hindi magandang pakiramdam na meron siya. Binabantayan niya ang mga oso ngunit wala namang nagbago sa kanila at hindi siya makauwi nang walang nahuhuli na Grand Grizzly. Paglaon ay kakailanganin niya pa ring gawin ito kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na bukas na magkakaalaman. Sa sumunod na araw, ayaw siyang paalisin ng munting kuneho. Walang nagawa si Usato kundi manatili ngunit hanggang sa huminto lang ang ulan. Nang ito'y tumila, nagsimula na si Usato sa kanyang misyon at tumanggi na magpaawat sa kuneho. Handa na si Usato para sa laban, ngunit labis siyang nagulat nang makita niyang ang mga buhay ng mga oso ay wala na. Ang mga marka ng pagkagat sa mga oso ay nagpapakita na ang ahas ang may kagagawan, ngunit hindi ito para sa pagkain, kinuha nito ang kanilang mga buhay para lamang sa kasiyahan.
Ang kawawang supling ay lumabas mula sa mga bato at sinubukang gisingin ang kanyang ina. Iniisip ni Usato kung gaano niya kinamumuhian ang pagkatalo, lalo na kay Rose. Dagdag pa dito, nainis siya na merong umagaw sa kanyang biktima. Habang umiiyak ang maliit na oso, sinabi ni Usato na ang pinakakinamumuhian niya sa lahat ay ang nakikita niya sa ngayon. Sinabi niya sa supling na maghintay lamang doon at sumumpa siyang maghihiganti para dito. Pumunta ang mga kaibigan ni Usato upang bisitahin siya, ngunit nagulat sila nang malaman na siya ay 10 araw nang nagsasanay sa gubat. Iniisip nila na tila masyadong mahaba ang panahon na yon para sa pagsasanay, ngunit ipinaliwanag ng mga lalaki na si Rose ang nagdedesisyon ng lahat. Ngunit wala si Rose kaya't ang mga walang silbing barako ay walang alam sa mga nangyayari. Labis ang pag-aalala ni Kazuki kay Usato, ngunit sa palagay ni Suzune, siguro'y ayos lang ito dahil hindi naman siya ipapadala ni Rose doon kung hindi pa siya handa. Dagdag pa ni Suzune, naniniwala siya kay Usato at tiyak na babalik rin ito agad. Sa gubat, pinapalakas ng ating bida ang kanyang katawan sa pagkain at gumawa rin siya ng sibat. Hiniling niya sa munting kuneho na dalhin siya nito sa ahas, ngunit sinabihan niya ang kuneho na siguraduhing makatakas pag sila'y andun na. Dinala siya ng kuneho sa masukal na gubat at nakita nila ang ahas. Sa kasamaang palad, ito ay pinupuntirya ang maliit na oso at nainis si Usato dahil sinabihan niya na itong manatili sa isang lugar. Talagang nakakatakot tingnan ang ahas, ngunit pinaninindigan ni Usato na wala nang mas nakakatakot pa kaysa kay Rose. Naisip ni Usato na tila nalilito ang ahas nang simulan niya ang kanyang pag-atake, ngunit nagkamali siya at muntik na siyang makain. Sinaksak ito ni Usato sa mata, ngunit siya'y itinulak palayo kaya't kinailangan niyang gamutin ang kanyang sarili. Nagawang mabulag ni Usato ang isang mata nito, kaya't naisip niya na ito ang pwesto kung saan dapat siyang sumugod. Subalit ang ahas ay sobrang mapanganib at agad nitong nakagat ang braso ng ating bida. Si Usato ay nakaramdam ng matinding sakit at nagulat siya nang mapagtantong patibong pala ng ahas na sa pwestong iyon, manggaling ang atake ni Usato. Galit na galit si Usato sa pagkabiktima nito sa kanya, ngunit ibinunyag niya na ang braso na kinagat nito ay may hawak na kutsilyo. Nagawang pagalingin ni Usato ang kanyang braso ng sapat para makagalaw at tinusok ang ahas mula sa loob ng bibig nito. Kahit paano ay nakakayang lumaban ni Usato, ngunit ang mga bagay ay nagbago nang malaman niyang siya ay nalason. Masasabing hindi patas ang laban na ito dahil ang ahas ay napakalaki at nakalalason, subalit may kalamangan din si Usato na kakayahang pagalingin ang kanyang sarili. Ang pagkalason niya sa tubig ang nagpuwersa sa kanyang matutunan kung paano pagalingin kahit pa ang pinakaloob na parte ng kanyang katawan. Ginagawa ito ni Usato at handa na siyang sumugod uli. Ang ahas ay malapit nang tapusin ang kanyang buhay gamit ang buntot nito, ngunit ang maliit na oso ay biglang tumulong. Sila ay may magandang koneksyon agad at hinayaan ng oso na sumampa si Usato sa kanyang likuran upang siya ay makapunta sa ibabaw ng ahas. Gumamit si Usato ng masamang salita upang insultuhin ang ahas at sa di inaasahan ay nakatama siya ng napakalakas na suntok. Determinado si Usato na tapusin na ang laban kaya't isinaksak niya pa lalo ang sibat sa ulo ng ahas. Sumigaw siya habang binibigay ang lahat ng kanyang lakas at tumulong ang maliit na oso para hindi makagalaw ang ahas. Sa wakas ay natalo na ang ahas at napagtanto ni Usato na sila ay talagang nagtagumpay. Napalapit na ang maliit na oso sa kanya at ipinunto niya na sila'y nakapaghiganti na. Nais niyang pagalingin ang maliit na oso, subalit kasalukuyan niyang ginagamit ang lahat ng kanyang mana upang makontra ang lason sa kanyang katawan kaya't hindi rin siya makagalaw. Ngunit masama ang balitang iyon nang siya ay magulat sa pagbangon muli ng ahas. Hindi man lang makagalaw si Usato kaya't sinubukan ng maliit na oso na tulungan siya, ngunit sinabihan na lamang ito ni Usato na tumakas. Papalapit na ang ahas upang tapusin ang kanyang buhay at naisip ni Usato ang lahat ng mga tao na naging parte ng kanyang buhay. Nanindigan siyang ang sitwasyon na ito ay dahil kay Rose at sumigaw siya na ito'y isang marahas na halimaw. Biglang sumulpot ang marahas na halimaw na ito mula sa langit at dinurog ang ahas. Galit itong tinawag na hindot ang ahas at nagtaka si Usato kung paano nito nalaman na nangangailangan siya ng tulong. Ibinunyag ni Rose na si Kukuru ang kunehong nagsabi sa kanya. Si Kukuru ay ang kanyang alagang kuneho at sinabihan ito na bantayan si Usato.
Ipinaliwanag ni Usato na nagpakita ang kuneho na may sugat at humihingi ng tulong, ngunit sinabi ni Rose na nagpaloko naman siya. Umarte lamang si Kukuro upang makuha ang kanyang tiwala at nahulog naman siya sa bitag. Lagi lang ring nasa malapit si Rose kung sakaling kailangan niyang makialam, ngunit plano niya talagang iwasan ito hanggat maaari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magpapakita ang napakalaking ahas. Ang ahas ay nilikha ng hukbo ng Demon Lord at nabigo si Siglis na tapusin ito sa nakaraang pagsalakay. Pero hindi niya inaasahan na magtatagumpay ang ahas na talunin ang isang Grand Grizzly dahil sila ay may sapat na lakas upang talunin ang isang buong ilit na unit ng hukbo. Hindi makapaniwala si Usato na gusto itong ipagawa ni Rose sa isang baguhan tulad niya at naisip niya kung gaano karaha si Rose. Ipinaliwanag ni Rose na hindi niya talaga inaasahang mananalo si Usato. Ang layunin nito ay para magkaroon siya ng karanasan na makaharap ang isang bagay na lubos na mas malakas sa kanya. Ngunit nagsimula nang maging interesante ang mga bagay para kay Usato kaya't nagdesisyon si Rose na hayaan itong magpatuloy upang makita kung ano ang mangyayari. Mabilis na ipinunto ni Usato na halos natapos ang kanyang buhay at sinuportahan rin siya ng kanyang munting oso. Malinaw na napalapit na ito sa kanya at naalala ni Usato na wala na ang mga magulang nito kaya't ito'y nag-iisa na lamang. Pinakalma ni Usato ang kanyang bagong kaibigan at napagtanto ni Rose na tama siya. Marami silang pagkakaparehas ni Usato. Galit niyang ipinaalam sa oso na siya'y sasama sa kanila at bubuhatin niya ang talunan na hindi man lang kayang mamatay ng maayos. Nag-aalinlangan si Usato kung ayos lang ba ang oso sa mga nangyayari, ngunit ito ay madaling makaunawa at handa nang sumama. Naghanda na silang umuwi, ngunit hindi mapigilan ni Usato na isiping sobrang nakakatakot si Rose dahil sa pagbuhat nito sa kanya at sa oso nang hindi nahihirapan. Ibinunyag ni Rose na narinig niya ang sinabi ni Usato tungkol sa kanya na isang halimaw. Pagkatapos ay tinakot niya lalo ang hindot at sinabing hindi ito makakatulog ngayong gabi. Nakabalik na sila sa bahay at ibinunyag ni Rose na nakapasa si Usato sa kanyang naging pagsusulit. Nagulat si Usato na ngayon ay kwalipikado na siya para sa isang bagay at ipinaliwanag ni Rose na ngayon ay kwalipikado na rin siya para tumayo sa kanyang tabi pagdating ng laban. Hindi pa rin niya lubos na namamaster ang ilang bagay, ngunit hindi maitatanggi ang potensyal ni Usato. Mayroon siyang kakayahan na tumiis ng sakit, pisikal na katatagan, at isang matibay na mentalidad. Ang dalawang iba pang healer ay hindi kailanman nakamit ang ganitong distinksyon, kaya sinabi ni Rose na dapat ipagmalaki ni Usato iyon. Nagtaka si Usato kung ano ang ibig sabihin niya nang sabihing baka makayanan nila, at nagulat siya nang ibunyag ni Rose na malapit nang sumugod ang hukbo ng demonyo. Sa ibang lugar, nagtanong ang Demon Lord kung kumusta na ang paghahanda para sa kanilang pagsalakay sa kaharian ng Linger. Iniulat ni Amila, ang pinuno ng ikatlong hukbo, na tapos na ang kanilang mga unit sa preparasyon para sa laban at malapit na silang umabante. Sinabi ni Rose na si Usato ay ilalagay sa unahan, kasama niya, upang magpagaling ng mga sugatan bilang bahagi ng pangunahing hanay ng hukbo. May dalawa pang healer, ngunit sila ay may ibang tungkulin. Tiyak si Usato na hindi pa niya kayang gumamit ng healing magic tulad ni Rose, ngunit ipinunto ni Rose na may kaunti pa silang oras. Gusto niyang magpalakas palalo si Usato sa panahong iyon, at napaisip si Usato kung kaya niya ba talagang magawa yon. Pagbalik sa Demon Lord, ipinaliwanag niya na si Amila ang mamumuno sa hukbo. Sa kabila ng kanilang nakaraang tagumpay, nagawang makatakas ng kaharian ng Linger sa kanila. Sinumpa ni Amila na gagawin nito ang lahat para manalo sa laban at pinaalis na siya. Sa sandaling iyon, tinutukso ng Demon Doctor si Amila dahil sa kanyang nerbiyos sa harap ng Demon Lord. Kinainisan ni Amila ang taong ito at sinabi sa kanya na ituon ang sarili sa kanyang trabaho. Ang kanyang pangalan ay Hiriluk at ibinunyag niya na kakatapos lang ng bagong likha niyang halimaw. Ito ay lubos na nakakalason at may malaking katawan pati mga pangil. Tinawag niya itong Demon-Made Monster Prototype 72, Baljana. Ang huling prototype ni Hiriluk ay nawala noong huling beses silang umatake sa kaharian ng Linger. Tumakas ito matapos masugatan ng kaaway na kilala bilang Siglis. Ipinapangako ni Hiriluk na ang bagong prototype na ito ay mas malakas at umaasa si Amila na ganoon nga dahil may mga tao na mas nakababahala kaysa kay Siglis sa kaharian ng Linger. Tinutukoy nila ang mga taong ito bilang mga kidnapper. Ito ang mga taong nasa digmaan, ngunit hindi lumalaban.
Dinadala nila ang kanilang mga sugatan nang hindi man lamang napapansin ng kaaway at pinapababa ang pinsala sa kanilang hukbo sa pamamagitan nito. Ang kanilang pinuno ay isang healer na umiikot sa unang hanay at gumagamot ng mga tao sa mismong puntong iyon. Makikita natin na si Rose ito at galit na galit si Amila sa kanya. Ito ay dahil si Rose ay isang magaling na mandirigma at may malalim itong galit sa Demon Lord. Sumumpa si Amila na tatapusin niya ito, ngunit ipinakita ni Hiriluk na hindi siya pwedeng pumasok sa laban ngayon dahil siya na ang commander. Alam niya ito kaya't iyon ang dahilan kung bakit plano niyang magpadala ng isang partikular na demonyo. Ang immortal na salamangkero ng kadiliman, ang Black Knight. Sa bahay, makikita natin na si Usato ay muling naranasan ang kaginhawahan ng kama. Pumunta siya upang pakainin ng prutas ang kanyang munting oso at kumain rin siya ng ilang merienda. Ang maliit na oso ay medyo pilyo dahil kinuha nito ang mansanas ni Usato at nakita ni Usato na nandoon din ang traidor. Pinaglaruan ng kunehong ito ang kanyang inosenteng puso kaya't pinigilan niya ang sarili na makaramdam ng kahit ano dito. Sa huli, di rin niya ito natiis at kanya itong pinakain ng ilang prutas. Dumating si Rose at natuwa na marinig na pinangalanan ni Usato ang oso na Blue rin. Blue para sa kulay nito at rin naman mula sa salitang grizzly. Ang hindot na ito ay inaakalang maganda ang naisip niyang pangalan ng aksidenteng masubo ni Blue rin ang kanyang kamay. Ipinaalam rin ni Rose sa kaharian ang tungkol sa oso kaya't pinayagan silang kukupin ito. Papayagan ni Rose na manatili ito roon ngunit ipinaalam niya kay Blue rin na kailangan nitong makapagbigay ng kontribusyon sa kanila. Takot si Blue rin sa kanya tulad ng ibang tao at napaisip si Usato kung ano ang ipagagawa nito sa kanya. Ilang sandali pa, makikita natin kung ano ang kanyang plano habang buhat-buhat ni Usato si Blue rin. Ito ang kanyang magiging pagsasanay at dapat isipin ni Usato na ang oso ay isang taong kailangan niyang iligtas. Pinatakbo ni Rose ang hindot ngunit madali lang ito para sa ating bida. Halos pareho lang ito ng pagtakbo na may karagdagang bigat kaya't hanggat pangangalagaan niya ang kanyang mana ay wala siyang magiging problema. Inutusan siya ni Rose na tumakbo ng mas mabilis dahil hindi makakaligtas ang mga sugatan kung siya'y mabagal. Bigla na lang lumitaw si Tong at gayon din ang isa pang barako. Hinabol siya ng mga ito at ibinunyag na sinabihan sila ni Rose na simulan ang paggaya sa mga sitwasyon ng totoong laban. Ang iba ay naghihintay upang ambushin siya, kaya sinabihan nila si Usato na manatiling nakafocus. Paglipas ng isang oras ay makikita si Usato na umiiwas sa isang espesyal na mabahong tubig mula sa isang barako, habang umiiwas rin sa mga atake ng isa pang lalaki. 3 oras na ang lumipas at siya naman ay tumatalon sa mga gumugulong na kahoy. At sa paglipas ng 4 na oras, siya ay makikitang umiwas na matapakan ang traidor. Sa huli, naramdaman ni Usato ang kakaibang pakiramdam at nagsimulang mapaisip kung ano ang nangyayari sa kanya. Siya ay bumagsak at ipinaliwanag ni Rose na siya ay nasa kanya ng limitasyon ng katatagan sa laban. Ang mga tao ay nakakaramdam ng pagkapagod mula sa nerbiyos, takot, at pagkabalisa, kaya agad na naubos ang kanyang lakas kumpara sa karaniwan. Upang gumaling, ang kanyang magagawa lamang ay masanay dito. Magkaroon ng mental na lakas at kahandaang huwag mag-alinlangan sa harap ng takot. Ginamot siya ni Rose ngunit sinabihan siyang igugol ang buong hapon sa pagtakbo sa sambayanan ng kastilyo. Nagulat si Usato na kailangan pa niyang gawin ito at ipinaalala sa kanya ni Rose na dalhin si Blue rin. Habang siya'y tumatakbo, nagulat ang lahat na makakita ng isang asul na oso. Inaasahan na ito ni Usato dahil kahit na maamo si Blue rin, siya pa rin ay isang halimaw. Ngunit mukhang may napagtanto ang mga tao at biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Dinala ni Blue rin si Usato sa ilang mga sariwang prutas, ngunit walang pera ang ating bida. Natutunan ni Usato na ang birding prutas ay tinatawag na peffle at tinanong ang tindera kung bakit kalmado lang ang lahat kahit may halimaw siyang bitbit sa kanyang likod. Sinabi niya na yon ay dahil alam nilang kasapi si Usato sa rescue team dahil sa kanyang mga damit. Madalas nilang makita ang mga lalaking nakakatakot mula sa rescue team kaya nasanay na sila. Ito ay malinaw na ngayon dahil kung hindi sila natatakot sa itsura ng mga taong iyon, wala na silang iba pang ikakatakot. Pinayagan siya ng mabait na babae na kunin ang isang peffle ng libre kaya isinubo na ni Blue rin ang kamay ni Usato sa kanyang bibig. Nang umalis sila, may isang batang babae na nagpakita ng interes sa bidang mula sa rescue team.
Nagpasya si Usato na bisitahin ang kanyang mga kaibigan at hindi napansin na may isang lalaki na nagtatangkang kunin ang kanyang atensyon. Sa huli, napagtanto ni Usato na kailangan niyang gamutin ang lalaki. Ang pangalan ng taong ito ay Orga at nagpakilala siya bilang isa sa mga healer ng rescue team. Nagulat si Orga nang malaman na si Usato ay tinawag kasama ng ibang mga bayani at ipinaliwanag ni Usato na siya ay sobrang abala sa pagsasanay na halos nakalimutan na niya ang kanyang sarili. Namangha si Orga na nakakayanan ni Usato ang pagsasanay ni Rose dahil ito ay imposible para sa kanya at sa kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay ang isa pang healer at ito'y 5 taon na mas bata sa kanya. Nagpapatakbo sila ng isang klinik sa lungsod at gumagamit ng mahikal na abilidad para gamutin ang mga mamamayan. Bumagsak si Orga kanina dahil siya ay hindi magaling sa paggamot ng kanyang sarili at mas mahusay siyang magpagaling ng iba. Pero sila ay bahagi pa rin ng rescue team kaya nagtatrabaho sila sa ilalim ni Rose sa mga oras ng pangangailangan. Napaisip si Usato kung ano ang giyera para sa kanila kaya ipinaliwanag ni Orga na si Tong at ang iba pa ang nagdadala ng mga sugatang kawal sa likuran. Doon nila ito ginagamot ng kanyang kapatid. Nabigla ang lalaking ito nang sabihin ni Usato na gusto siyang ilagay ni Rose sa unang hanay at may duda si Usato kung kaya niyang gawin iyon. Ipinaliwanag ni Orga na ang mga kabalyero at bayani na lumalaban sa pangunahing hanay ang nasa pinakamalaking panganib kaya agad na naisip ni Usato ang kanyang mga kaibigan. Kapag sila ay nasugatan, karaniwan ay ang kaya na lang nilang gawin ay maghintay sa kanilang katapusan. Ngunit ang pagkakaroon ng isang rescue team ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa na maligtas. Ang trabaho ay mapanganib at nakakapagod, ngunit hindi pipiliin ni Rose ang isang tao na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Bago umalis si Orga, hiniling niya kay Usato na huwag masyadong magalit kay Rose. Alam niya na hindi siya ang pinakamabait na tao, ngunit ipinaliwanag niya na hindi lang talaga ito magaling sa pakikisalamuha sa mga tao. Ginulat naman siya ni Usato nang sabihin nito na kahit mala-impyerno ang pinagdadaanan niya, ay hindi niya kailanman pinagdudahan si Rose. Nang umalis si Usato, nagpahayag ng ginhawa si Orga na sa wakas ay nakakita si Rose ng kahalintulad. Dumating ang kapatid ni Orga na si Ururu at sinabi niya dito na may nakilala siyang interesante. Magkikita sila uli sa lalong madaling panahon at sigurado siya na magugustuhan ito ni Ururu. Sa kastilyo, pinayagan si Usato na pumasok kasama si Blurin dahil ibinilin na ito ni Rose. Nagpasalamat si Usato sa bantay at iniisip niya kung gaano karaming tao ang tiwala kay Rose. Tumakbo si Usato sa harap ng maraming tao na nagte-training at nakita si Suzuni. Natutuwa siya na makita ito, ngunit nagtataka kung ano ang asul na bagay sa kanyang likuran. Kinuwento ni Usato sa kanya ang kanyang paglalakbay sa kagubatan, ngunit gusto lamang nitong malaman kung pwede niyang hawakan ang oso. Pinayagan siya ni Usato at sinabing gagamutin na lang siya kung siya ay kagatin nito. Iniisip ni Suzuni na siya ang bidang babae sa kanilang munting kwento, kaya sigurado siya na wala siyang magiging problema sa kahit anong mga hayop. Ngunit siya ay lubos na nagkamali ng tapikin ni Blurin ang kanyang kamay. Nagtangka si Usato na pag-aanin ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagsasabi na si Blurin ay mahiyain at ipinasubok dito na tawagin ang kanyang pangalan. Tinanong ni Suzuni kung maaari ba silang maging magkaibigan, ngunit sinubo lamang ni Blurin ang kanyang kamay. Hindi na sinubukan pang pag-aanin ni Usato ang kanyang loob sa pagkakataong iyon at sinabi na baka marumi ang kanyang kaluluwa. Sinabihan ni Usato na pakawalan na ni Blurin ang kanyang kamay subalit kamay naman niya ngayon ang sinubo nito kaya tinanong ni Suzuni kung marumi rin ba ang kaluluwa ni Usato. Pagkatapos ng kanilang kalokohan, napansin ni Usato na puro sugat ang mga kamay ni Suzuni at ipinaliwanag niya na mula ito sa matinding pagsasanay. Binigyan siya ni Usato ng paalala na kailangan niyang alagaan ng maayos ang mga sugat at pinagaling niya ito. Napamangha si Suzuni at napaisip kung talagang pumunta lang doon si Usato para kitain siya. Pinunto ni Usato na dumating siya upang makita ang kanyang mga kaibigan, ngunit malinaw na hindi iyon ang gusto niyang marinig. Ibinunyag ni Suzuni na si Kazuki ay lumabas ng kaharian upang magkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw kasama si Siglis at ang iba pa. Ipinaalam ni Siglis kay Kazuki na malapit na ang atake ng Demon Lord at tiyak na magdadala ito ngayon ng mas makapangyarihang puwersa. Binanggit ni Siglis na sa kabila nito ay andito na rin sila ngayon nila Suzuni kaya't ang moral ng tropa ay tumaas dahil sila ay mga bayani.
Tiyak sisiglis na sila ay magtatagumpay, ngunit tila may pag-aalinlangan si Kazuki. Ngunit tinatagan niya ang kanyang sarili, at nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sa sandaling iyon, sila ay nakakita ng ilang mga halimaw at naghanda na para sa laban. Nang makabalik si Kazuki, si Suzune naman ang magkakaroon ng karanasan. Ramdam na ni Usato na lubos itong matutuwa, ngunit ang gusto ni Suzune ay mag-alala si Usato para sa kanya. Sinabi ni Usato na oo, pero ipinunto ni Suzune na tila hindi siya seryoso at nagtawanan sila. Umalis si Usato at napaisip si Suzune kung napagtanto na ba ni Usato kung gaano na siya kakomportable sa kanya. Sa pagtakbo ni Usato, iniisip niya kung paano naghahanda ang lahat para sa digmaan, kaya't nais niyang makatulong rin sa kanila. Sa kanyang dating mundo, ang kaya niya lang gawin ay humanga sa mga tao na nagagawa ang mga bagay na hindi niya kaya. Gayunpaman, hindi na siya ang mahinang taong iyon. Nang gabing iyon, natuwa si Rose na marinig na maayos ang nagiging pagsasanay ni Usato, ngunit sinabi nito na kailangan pa rin niyang dagdagan ang pagtakbo para mas lalo pa siyang masanay. Pinigilan ni Usato na umalis si Rose dahil gusto niyang pag-usapan ang sinabi nito kanina. Binanggit niya na halos hindi siya nakaligtas laban sa halimaw na ahas, kaya natatakot siya sa sinabi nitong hukbo ng Demon Lord. Hindi niya gustong umapak sa laban, ngunit ngayong araw ay natuklasan niya ang isang damdamin na mas matindi pa kaysa sa takot. Napagtanto niya ngayon na kayaman niyang lumaban, ay hindi naman niya magagawang kumitil ng buhay. Sumumpa siyang ililigtas ang sino man hanggat makakaya niya, at ipinahayag niyang iyon ay dahil bahagi na siya ng rescue team. Ito ang gustong marinig ni Rose dahil sila ay pupunta doon upang magligtas ng mga buhay. Ang kanyang trabaho ay kunin ang mga sugatan na malapit nang tapusin ng kalaban. Isa pa ay ang pagsalba sa mga malapit na sa kamatayan, kahit pa kailanganin niyang isugal ang kanyang buhay. Nais ni Rose na patuloy niyang banggitin ang mga ganitong ideolohiya, dahil ganito dapat ang rescue team. Ito ang unang sandali na talagang naramdaman ni Usato na bahagi siya ng rescue team. Kinabukasan, sinabi ni Rose na may mensahe ang hari. Gusto niyang sumama si Usato sa pagsasanay ni Suzune sa labas ng kastilyo. Nagulat si Usato, ngunit nakita natin na si Suzune ay handang-handa na. Nagtataka si Usato kung bakit kailangan niyang sumama kay Suzune, at binanggit na dahil si Kazuki ay kasama si Siglis. Ipinaliwanag ni Rose na dapat ay kasama rin si Usato sa pagsasanay ni Kazuki, ngunit kakabalik lamang nito mula sa gubat. Tiniyak niya kay Usato na siya ay naroroon lamang sakaling kailangan nila ng isang healer, at siguro ay makakabalik rin siya sa loob ng 3 araw. Natutuwa si Suzune na makita si Usato, ngunit mas masaya ito na kasama si Blurin. Iniisip niya na dinala niya ang oso para maging malapit sila, subalit hindi iyon ang kaso. Sinama lamang ito ni Usato dahil hindi gusto ni Blurin ang ibang tao. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Suzune si Aruko na kabalyero at si Korin na salamangkera. Nakilala ni Usato ang lalaking ito dahil siya ang dating hindot na karakter na nagbabantay lamang sa gate ng kastilyo. Ipinaliwanag ni Rose kay Suzune na ang mahikal na abilidad ni Usato ay omnipotent. Kaya nitong pagalingin ang mga sugat at nakakatanggal rin ng lason, ngunit hindi nito maibabalik ang mga patay. Sinabi niya sa kanila na huwag nilang baliwalain yon at ganap itong nauunawaan ni Suzune. Tiyak si Rose na magiging okay lang sila dahil si Suzune ay sinanay ni Siglis, pero wala itong sinabi kay Usato. Alam ni Usato na hindi rin naman magiging maganda ang sasabihin nito at iniwan na sila ni Rose. Napansin ni Suzune na napakalakas ni Rose, ngunit hindi alam ni Usato kung ano ang ibig sabihin nito. Pinabayaan na lamang ito ni Suzune at nagsimula na silang umalis para magsanay. Sa kastilyo, nag-aalala si Celia nang makita niya si Kazuki na nagpapraktis ng kanyang mga attack gamit ang espada. Binanggit niya na kakabalik lamang nito mula sa pagsasanay, ngunit siniguro sa kanya ni Kazuki na nakapagpahinga siya ng mabuti. Natuwa ang mahiyaing si Celia, ngunit hiniling nito sa kanya na alagaan ang kanyang sarili at umalis. Ikinwento ni Suzune kay Usato kung gaano kapagod si Kazuki matapos ang pagsasanay, ngunit sinabi ni Kazuki na talagang sulit ang karanasan. Nakipaglaban siya sa maraming mga halimaw sa isang parte ng Darkness of Linger, at iyon ang eksaktong gagawin rin nila. Kakabalik lamang ni Usato mula roon, at napaisip siya kung namimiss ba ni Blurin ang kanilang tahanan. Gusto ni Suzune na samantalahin ang pagkakataon na natutulog si Blurin at himasin ito, ngunit pinigilan siya ni Usato.
Hindi gusto ni Suzune kung paano siya pinapatigil ni Usato kaya napaisip ito kung naging misogynist na ba si Usato. Sa wakas ay nagising na si Blurin, ngunit halatang nahihilo pa rin ito nang subukan itong maglakad. Ginamit ng matalinong si Suzune ang pagkakataon na makalapit kay Blurin kaya nagalok siyang buhatin ito sa kanyang likuran. Iniisip ni Usato na ito ay masamang ideya, ngunit gustong-gusto ni Suzune ang pagiging balbon ni Blurin. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay natigil agad nang bumagsak ang kanyang katawan sa bigat ng malaking oso. Matapos siyang pagalingin ni Usato, naramdaman ni Corin ang iba't ibang mga nilalang sa kanilang paligid. Sinabi ni Aruko sa iba na manatili sa likuran nang lumitaw ang ilang bandido na may panghihinayang na sila'y natuklasan. Plinano nila ang isang ambush at nagdesisyon na nakawan ang grupo. Tumanggi si Aruko na ibigay ang anumang mga gamit ngunit ipinunto ng mga bandido na sila ay may mas mataas na bilang. Isang sulyap lang ni Usato sa mga hindot na ito at naisip niya agad kung gaano sila kahina. Tiniyak ni Usato kay Suzune na hindi sila banta, ngunit namangha ito na makakita ng mga bandido sa unang pagkakataon. Natakot ang mga lalaki na makita ang isang asul na oso, ngunit napagtanto nila na ito ay isang batang oso pa lang. Desidido itong hulihin at balatan ng buhay ng mga hindot na lalaki, ngunit agad na dumepensa si Suzune sa kanya. Namangha sa kanya si Usato nang gamitin ni Suzune ang isang napakalakas na atake nang hindi tinatapos ang buhay ng mga lalaki at sinabihan niya itong ibigay ang lahat. Nagpasya ang mga bandido na iwasan ang mga mahikal na atake sa pamamagitan ng paglapit. Ginamit ni Usato si Suzune na parang isang Pokemon at inutusan niya itong gumamit ng Thunderbolt. Madali niyang dinurog ang mga bandido, ngunit hindi niya gusto ang pagtrato sa kanya na parang si Pikachu. Sumali si Aruko sa laban, ngunit sila ay naantala ng isang grupo ng mga baboy ramo. Ito ay nakakagulat dahil sila ay nakatira sa mas malalim na parte ng kagubatan at kinailangan ang tulong ni Blurin upang ang iba sa mga ito ay mapaatras. Tinamaan si Usato habang pinoprotektahan si Suzune at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mapahina ang epekto ng kanilang pagbagsak. Nahulog sila sa ilang puno at sa isang ilog, ngunit nasa masamang kalagayan si Suzune. Napagtanto ni Usato na ito ang parehong ilog kung saan siya tumalon noon at naalala na may isang talon sa harap. Sinabi niya kay Suzune na huminga ng malalim at bigla itong nawalan ng malay. Nang nakalabas sila sa ilog, nakita ni Suzune na hindi pa nagigising si Usato kaya sumumpa siyang dadalhin niya ito sa kaligtasan. Plano niyang ibalik ang kanyang pagliligtas sa kanya nang sabihin ni Usato na kakagising lang niya at siya ay nasa mabuti ng lagay. Medyo nahihiya lang siya ngayon, ngunit gayon din si Suzune. Ipinaliwanag ni Usato na nagpapahinga lang siya matapos niyang iligtas ito sa tubig, ngunit ngayon ay okay na ang lahat. Ginamot siya ni Usato habang humihingi ng paumanhin si Suzune, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya gugustuhin na maging stranded kasama ang kahit na sino maliban kay Suzune. Ipinaliwanag ni Usato na iniwan siya dati ni Rose sa gubat na ito at marami ditong mga halimaw na pagmumukain na maamong hayop ang mga baboy kanina. Nang kanilang tignan ang kanilang inventaryo, ay nakita nilang wala silang sapat na pagkain para tumagal doon ng isang gabi. Iniisip ni Suzune na dapat nilang bigyan ng prioridad ang pagtakas sa gubat kung talagang mapanganib ito tulad ng sinasabi niya, ngunit binanggit ni Usato na didilim na rin sa ilang sandali. Maaari pang umulan kaya kailangan nilang makahanap ng lugar na matutuluyan para sa gabing iyon. Sinabi ni Usato na pwede silang matulog sa sanga ng puno tulad ng ginawa niya noon, pero sinabi ni Suzune na hindi pa siya nakakaakyat ng puno kahit kailan. Gustuhin man itong subukan ni Suzune, ngunit palagi siyang hindi napapayagan. Napaisip si Usato kung siya ba ay may istriktong mga magulang at nagpasya na maaari silang sumilong sa maliit na kuweba. Pinayuhan ni Usato si Suzune na magpalit ng basang damit, ngunit sinabi ni Suzune na mangako siyang hindi maninilip. Pagkatapos, ginamit ni Suzune ang kanyang abilidad upang humuli ng isda. Ginamit niya rin ito upang gumawa ng apoy at masaya si Usato na kasama niya ito. Umupo sa malayo si Suzune dahil nahihiya ito kay Usato, napansin niyang mas naging maskulado pa ito lalo kumpara sa dati. Bigla namang lumitaw ang ilang mga nakakalasong unggoy. Sa libro lamang nakita ni Usato ang tungkol sa mga ito, at unang beses niyang makakita ng ganito sa personal. Iniisip ni Suzune na nakakaaliw ang isa sa mga sanggol at ipinaliwanag ni Usato na hindi sila agresibo.
Pero binalaan niya ito na huwag hawakan dahil sila'y nakakalason, subalit si Suzune ay agad nang nakipaglaro. Tinanggap na niyang ito ang presyo para sa kanyang kaligayahan, ngunit bigla siyang kinagat ng maliit na unggoy. Kumpiyansang ipinunto ni Suzune na siya ay tama, na wala dapat ikatakot nang bigla siyang bumagsak. Sa kastilyo, ipinaalam ng ibon ni Korin sa hari na nawawala sina Suzune at Usato. Hindi sana ito sasabihin ng hari kay Kazuki, ngunit pinilit siya ni Celia. Ipinaliwanag ng hari na magiging handa na ang search team kinabukasan, ngunit hindi kontento si Kazuki roon. Sinubukang umalis ni Kazuki para hanapin sila, ngunit pinigilan siya ni Rose. Ipinaliwanag niya na mataas ang tsansang magkasama sina Suzune at Usato. Ibig sabihin nito'y wala dapat ipangamba dahil estudyante niya si Usato at hindi ito basta-basta mamamatay. Sa kagubatan, masaya si Usato dahil kasama niya si Suzune at naging mas madali na ngayon ang pananatili sa kagubatan. Hindi gusto ni Suzune na tinuturing siya nitong para isang kagamitan pang camping, pero sinabi ni Usato na talagang nagpapasalamat siya sa kanyang presensya. Nagpasya si Usato na magsalitan sila sa pagtulog at sinabing mauna muna si Suzune na matulog. Tinanggihan ito ni Suzune at sinabihan si Usato na matulog na dahil siguradong pagod na ito mula sa lahat ng panggagamot na ginawa niya. Sa pagpatak ng ulan, tiningnan ni Suzune kung natutulog na si Usato, ngunit gising pa ito. Napaisip si Suzune kung gusto pa bang bumalik ni Usato sa kanilang mundo at sinabi nitong oo, subalit ipinaliwanag nito na mayroon din siyang dahilan para manatili. Walang pag-aatubili na sinabi ni Suzune na ayaw na niyang bumalik at nagulat ito na hindi nagtanong si Usato kung bakit. Gusto niyang tanungin siya, subalit sa tingin ni Usato ay alam na niya kung bakit. Tama siya sa pag-akalang iyon ay dahil mas gusto niya ang mundong ito. Ipinaliwanag ni Suzune na pakiramdam niya ay wala nang natitira para sa kanya sa kanilang lumang mundo. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at pati na rin ang kanyang dating sarili, handa niyang itapon lahat iyon para manatili sa bagong mundo. Buong buhay siyang nagantay para sa pagkakataong maging malaya, at sa mundong ito ay walang tumatali sa kanya. Handa si Suzune na ipagpalit ang kahit ano para sa kalayaang ito, at nagulat siya nang maunawaan ito ni Usato. Akala niya ay magiging dismayado siya sa tunay niyang pagkatao, ngunit ipinaliwanag ni Usato na pagod na rin siya sa kanyang dating sarili. Pagod sa kanyang napaka-ordinaryong buhay at pagkatao. Noong una silang dumating sa mundong ito, ang tanging gusto lamang niya ay wag maging pabigat sa kanyang dalawang kaibigan. Ngunit ngayon, determinado siyang protektahan si Suzune, si Kazuki, at ang mga mamamayan sa kaharian bilang miyembro ng rescue squad. Naunawaan ito ni Suzune at ipinahayag na gusto niyang protektahan ang mga tao bilang isang bayani. Nangako sila na kakalimutan ang kanilang lumang mundo at poprotektahan ang meron sila ngayon. Namangha si Suzune sa laki ng pagbabago ng ating bida, at ipinunto ni Usato kung gaano nakadaling lapitan si Suzune ngayon. Dati, iniisip ni Usato na siya ay isang perpektong babae, ngunit nagulat siya sa kaswal na pagtrato nito sa kanya. Wala ito kay Suzune dahil mas gusto niyang maging malapit sa kanya kaysa hangaan sa malayo. Medyo nagkailangan sila kaya't sinubukan ng matulog ni Usato, ngunit tinukso siya ni Suzune sa kanyang pagkahiya. Natutuwa si Suzune sa kanilang munting usapan at natulog na rin ito. Kinabukasan, hinahanap ng dalawa ang daanan palabas ng kagubatan, ngunit naramdaman nilang mayroong halimaw na paparating. Ang halimaw na ito ay si Blurin pala na sinunggaban agad si Usato. Kasama niya si Aruko na sobrang pagod. Nang makarecover, ipinaliwanag ni Aruko na kanilang sinusuri ang paligid ng kagubatan nang biglang tumakbo si Blurin mag-isa. Hinabol nila ito at napagtanto nila na siguro ay naamoy ni Blurin ang lokasyon ni Usato. Sa sandaling yon, may nakuha naman si Blurin na ibang amoy at ipinaliwanag ni Usato na ito ang tahanan ni Blurin. Ibinahagi niya ang malungkot na kwento na nangyari sa mga magulang ni Blurin at nalungkot ang lahat para sa munting oso. Naging malinaw naman na nais nang umalis ni Blurin at ipinunto ni Suzune na tila nakapagdesisyon na ito. Siguro'y napagtanto na nito ngayon na ang kanyang tahanan ay sa tabi na ni Usato. Panahon na upang umuwi at ipinahayag nila na sila'y papunta sa kung saan sila nababagay. Bumalik sina Usato at Suzune sa kastilyo kung saan masaya ang hari na makita silang nakabalik mula sa kagubatan. Humingi ng paumanhin si Suzune sa pag-aalala na naidulot nila, ngunit ipinaliwanag ng hari na siya dapat ang humingi ng tawad.
Humingi rin siya ng paumanhin sa pagkakasangkot ni Usato sa lahat ng ito, ngunit sanay na ang ating bida sa mga sitwasyong ganoon. Agad na pagtanto ni Usato na ang pagiging sanay sa mga matinding sitwasyon ay maaaring maging masama para kay Rose, kaya nagsinungaling siya at sinabi na tungkol ito sa kanyang lumang mundo. Nasasabik ang hari na marinig ang tungkol sa pagsasanay ni Usato sa rescue squad at muli na namang nagsinungaling si Usato at sinabing suwabe lang ang lahat. Nabigla si Usato sa mukha ni Rose dahil tila sinabi niya ang eksaktong gusto nitong ipasabi at napaisip siya kung nakondisyon na ba siya ni Rose sa psikolohikal na antas. Pinaalis na ang dalawa subalit sinabihan nito si Rose at siglis na maiwan. Seryoso ang mukha ng lalaki kaya't napaisip si Usato kung tungkol saan ang kanilang pag-usapan. Dumating si Kazuki subalit napansin niyang sobrang komportable si Usato. Lubos siyang nag-aalala sa kanila at ipinaliwanag ni Celia na handa na si Kazuki na tumakbo palabas ng kastilyo para sa kanila. Tinawag siya ni Suzune na hindi nag-iingat subalit ipinaalala ni Usato na siya ay nakagat ng isang nakakalason na unggoy. Sinubukan ni Usato na ibahagi ang kwento dito subalit sobrang nahiya si Suzune kaya't pinigilan niya ito. Ikinwento ni Kazuki kung paano siniguro ni Rose na magiging okay lang sila sa kagubatan, ngunit naisip ni Usato na marahil ang tunay na ibig sabihin nito ay madali lang ang kagubatan kumpara sa kanyang araw-araw na pagsasanay. Namangha si Kazuki sa tiwala niya kay Usato subalit iniisip ni Usato na siya ay isang inosenteng bata para paniwalaan ang mga salita ni Rose ng direkta. Hiniling ni Usato na huwag siyang magbago at inihayag na tanging siya at si Rose lamang ang dapat may bahid. Naghiwa-hiwalay ang grupo at ipinunto ni Celia kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Inisip ni Kazuki na ang ibig sabihin niya ay si Suzune at Usato, ngunit ipinaliwanag ni Celia na ang ibig niyang sabihin ay silang lahat. Makikitang masaya si Kazuki kasama sila at ipinunto niya na ito ay dahil magkaibigan na sila bago pa man sila dumating sa mundong ito. Gusto ni Celia na maging kaibigan rin nila kaya hiniling niya kay Kazuki na huwag na siyang tawagin ng formal. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging masyadong mapilit subalit natanggap naman ang kanyang mensahe at pumayag si Kazuki na tawagin na lang siya bilang Celia mula ngayon. Sa kastilyo, ipinaliwanag ng hari na kanilang kinwestiyon ang mga bandido na sumalakay sa grupo ni Usato. Ipinahayag ni Ministro Sergio na napansin ng mga bandido na mas kaunti ang mga halimaw kumpara sa normal nitong bilang sa lugar na iyon. Dinaglaon, sinalakay sila ng isang kawan ng baboy ramo sa kagubatan. Ang nakakagulat na impormasyong ito ay nangangahulugang ang mga halimaw ay tumatakas mula sa mga kapatagan patungo sa kagubatan. Tumatakas sila mula sa isang bagay na nakakatakot at sa palagay ni Siglis ay ito na ang hukbo ng Demon Lord. Hindi kagaya sa kanilang nakaraang laban, sa pagkakataon na ito ay hindi na sila mamaliitin ng Demon Lord kaya't malaki ang tsansa na atakihin sila nito gamit ang kanilang buong lakas. Nagabiso ang hari sa lahat ng mga mangangasiwa sa digmaan na maging handa at mayroon siyang partikular na hiling kay Rose. Ito ay hindi niya karaniwang hinihiling sa pinuno ng rescue team, ngunit sinabi ni Rose na siya ay handa. Una pa lang ay ramdam na niyang gustong malaman ng hari kung gaano nakalapit ang hukbo ng Demon Lord at humingi ito ng paumanhin sa paghiling ng isang bagay na sobrang mapanganib. Alam na ni Rose na siya ang pinakamabilis na tao sa buong kaharian, kaya't pumayag siyang pumunta. May isa pang hiling ang hari at nakiusap ito sa kanya na bumalik sa kanyang tungkulin bilang komandante ng batalyon. Tumanggi si Rose at ipinaliwanag na higit pa ang kasalanan na kanyang dinadala kaysa sa inaakala ng hari. Binigyan siya ng hari ng paalala na siya ang unang healer na naatasang maging komandante ng batalyon at nagtataka ito kung bakit masyado siyang malupit sa kanyang sarili. Napagtanto niya na hindi pa napapatawad ni Rose ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na tinanggap na niya ang kamatayan ng lahat ng kanyang mga kasama at ang katotohanang walang dami ng pagpapagaling ang makakapagpabalik sa kanila. Ang sugat na naiwan sa kanyang kanang mata ang palaging magpapaalala nito sa kanya. Sinubukan ng hari na ipaliwanag na hindi niya ito pasanin, subalit ipinunto ni Rose na sila'y namatay dahil sa kanyang kumpiyansa. Ang sugat na ito ang kanyang parusa at hindi nito hahayaang malimutan niya ang kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit niya nilikha ang rescue squad hindi para makipaglaban kundi para tumuon sa pagliligtas ng buhay. Ipinunto ng hari na maraming buhay ang nailigtas ng rescue squad sa nangyaring digmaan 2 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi yon sapat para kay Rose.
May isa pang layunin ang rescue squad at iyon ay tulungan siyang mahanap ang isang estudyante na hindi mamamatay. Ipinunto ng hari na hindi ito posible, ngunit ipinaliwanag ni Rose na iyon ang layunin ng lahat ng pagsasanay. Healing magic na handang itulak ang katawan lagpas sa limitasyon nito at isang paninindigan na hindi kailanman mababali sa harap ng kalaban. Naghahanap siya ng isang tao na may ganitong mga katangian at ang tao na iyon ay si Usato. Mayroon siyang instinct para makaligtas, kakayahang umangkop sa magkakaibang sitwasyon, at ang determinasyon na mabuhay. Bukod pa sa lahat ng iyon, patuloy rin siyang tumatayo laban kay Rose at hindi siya kailanman susuko. Siya ay isang hindot na bata na nagpapaalala kay Rose sa mga dati niyang kasamahan. Ito ang dahilan kung bakit siya determinadong gawing perpektong healer si Usato. Humingi ng paumanhin si Rose sa pagkadala niya sa kanyang munting talumpati at umalis na ito patungo sa border. Nang gabing iyon, natuklasan ni Usato na nagiwan si Rose ng sulat para sa kanya. Ito ay nagsasabing walang pagsasanay kinabukasan at sa halip, nais niya na ipamahagi pa nito ang isa pang sulat. Sinabi ni Rose sa mga lalaki na hindi na siya mananatili para sa hapunan, kaya't napaisip si Usato kung nasaan ito. Sa ibang lugar, ang mga demonyo ay nagtatayo ng tulay at inutusan ni Amila ang kanyang mga alipors na ibigay ang kanilang lahat para sa Demon Lord. Pinapanood ito ng Black Knight at ipinahayag na masyado siyang nagpapadala. Nakakainis ito para sa kanya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Amila na siya ay ang kanyang opisyal na pinuno. Ipinunto niya na sila ay nasa parehong antas sa pangalawang hukbo, ngunit iba na ang mga bagay ngayon at iniutos ni Amila na sundin siya. Hindi nasisiyahan na pumayag ang Black Knight at sinabi ni Amila kay Hirilok na ang tulay ay matatapos na sa loob ng ilang oras. Kapag natapos ito, magsisimula na ang kanilang pagsalakay sa kaharian ng Linger. Sa sandaling yon, natuklasan ng mga demonyo na isang Linger Scout ang dumating ngunit hindi iyon ininda ni Amila. Sa oras na kumalat ang mensahe ng Scout na ito, huli na ang lahat. Malinaw na walang malay ang babae kung sino talaga ang Scout na ito nang biglang magbato si Rose ng isang buong puno para sirain ang kanilang tulay. Ang puno ay nanggaling mula sa malayo at galit na galit si Amila nang mapagtanto niyang si Rose ang may gawa nun. Ito ay isang misyon lang dapat ng pagmamatsyag para kay Rose, ngunit masaya siyang nakapagbigay pa siya sa kaharian ng karagdagang oras. Kinabukasan, pumunta si Usato upang ipadala ang sulat, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tinititigan siya ng mga tao kahit wala si Blurin. Nag-alok muli ang matandang mangangalakal ng prutas, ngunit wala siyang oras sa ngayon. Nagpasya siyang bumalik mamaya, at ang werdong babae mula kanina ay makikitang nakatitig uli sa kanya. Dumating si Usato upang ibigay ang sulat at sinubukan ni Ururu na alalahanin ang kanyang pangalan dahil sinabihan na siya ng kanyang kapatid na si Orga tungkol dito. Di paglaon ay naalala rin niya ito at ipinakilala ang kanyang sarili. Nakatayo si Usato sa klinika ng Fleur at ito ay pinamumunuan ni Orga at Ururu. Sinusuri ni Orga ang isang pasyente at medyo kakaiba ang pakiramdam ni Usato nang pahintulutan siyang tumingin ni Ururu. Kailangan silang manahimik dahil nakatutok si Orga at namangha si Usato sa matinding kulay ng kanyang healing magic. Ang pagdaloy nito ay sobrang banayad at napansin ni Usato na napakalayo nito sa kanyang abilidad. Nagamot ni Orga ang bata, ngunit nagtataka ito kung sino ang mga werdong tao na nakatingin sa kanila. Pagkatapos, nagtanong si Ururu kung kumusta ang lahat ng nasa rescue squad at sinabi ni Usato na silang lahat ay patuloy pa ring naglalakad na may nakakatakot na mga mukha. Naalala ni Usato na kasama siya sa rescue squad, ngunit ipinaliwanag niya na di tulad ni Usato, hindi niya nakayanan na makasabay sa pagsasanay. Malinaw na nababahala si Orga sa pagbabasa ng sulat, ngunit itinago niya muna ito. Ikinwento ni Ururu na ibinuhos ni Rose ang lahat sa pagsasanay sa kanila ng kanyang kapatid noong una silang sumali sa pangkat. Sila ay talagang nasasabik dito, ngunit hindi rin ito umayon sa inaasahan. Hindi lamang nahirapan si Ururu na makasabay, pero siya rin ay lubhang natakot kay Rose. Nung panahong iyon ay tila desperado si Rose, subalit ipinunto ni Ururu na tila mas masaya siya ngayon. May ibang pananaw si Usato kay Rose at iniisip niya na masaya lamang ito dahil may bago siyang pinahihirapan. Sa sandaling iyon, inabisuhan si Orga na may nahulog mula sa bubong habang inaayos ito. Dalawa pang iba ang nasugatan, kaya't hiniling ni Orga na sumama rin si Usato sa kanila.
Nang dumating sila, gustong marinig ni Usato ang plano ni Orga, ngunit pagod na ang doktor. Nagsimula rin silang manggamot subalit iniisip ni Usato na bukod sa kanyang sarili, ang tanging nagagamot niya pa lang ay si Orga at Suzune. Ang kanilang mga sugat ay hindi pa nga ganoon kalala at napagtanto niya na kung magkakaroon nga ng digmaan, malamang na mas masahol pa ang kanyang haharapin na mga pinsala. Higit pa dito, kailangan niyang gawin yon habang nasa gitna ng laban. Pinaalala ni Orga kay Usato na manatiling kalmado at ipinaliwanag na kahit sino pa o saan man niya ito gagamutin ay hindi mahalaga. May kapangyarihan si Usato na pagalingin sila, kaya't sinabi ni Orga na kailangan lang niyang maniwala na kaya niyang gawin ito. Ang mga salitang ito ang nagpaalala kay Usato na kahit si Rose ay naniniwala sa kanya, kaya nagsimula na rin siyang maniwala sa kanyang sarili. Naging mahinahon na siya at napagaling ang hindot na nahulog mula sa bubong. Pagkatapos ay pinuri si Usato ng magkapatid at hiniling ni Orga na bumisita siya minsan sa klinik para magbigay ng tulong. Pumayag si Usato rito at umuwi na rin. Sa tingin ni Ururu ay nakakamangha si Orga habang nagbibigay ng payo kay Usato subalit biglang naging seryoso ang mukha ni Orga. Inilahad sa sulat na malapit na ang hukbo ng Demon Lord at sila ay pinapatawag sa digmaan. Wala pang karanasan si Usato sa digmaan, kaya't dapat siyang umasa sa kumpiyansa niya sa sariling kakayahan. Kumpiyansa naman si Orga na alam ni Rose ang kanyang ginagawa at ipinahayag niya na gagawin niya rin ang lahat. Magsisimula na ang digmaan, ngunit siniguro ni Orga sa kanyang kapatid na lahat ay magiging maayos. Pumunta si Usato upang kunin ang kanyang prutas, ngunit nagtaka kung nawawala ba ang babae na nagpahinto sa kanya. Sinabi ng kakaibang babae na si Usato lamang ang makakakita rito, kaya't ito ay isang hinaharap na maaari niyang baguhin. Walang kaalam-alam si Usato kung ano ang ibig sabihin ng batang babae subalit nagulat siya nang magsimulang lumiwanag ang mga mata nito. Nakita ni Usato ang nakababahalang mga imahe ng digmaan, ngunit mas higit siyang nabahala nang makita niya ang pagpaslang ng Black Knight sa kanyang mga kaibigan. Mabilis ang naging pagkabog ng puso ni Usato at sobrang natakot siya na halos hindi na siya makagalaw. Ipinaliwanag ng babae na ginawa niya lamang ng malaking pabor si Usato at may tungkulin na siya ngayong bayaran ito. Hindi pa rin makapaniwala si Usato sa kung ano ang kanyang nakita at tumakbo na lamang palayo ang misteryosong batang babae.